Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pumbayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection. Ano nga bang katangian ang gusto mong iwanan o legacy dito sa mundong ibabaw? So, alam naman po natin, no, marami tayong mga katangian sa ating mga tao. Merong iba dyan, gusto mo ba posisyon sa gobyerno? Gusto mo bang makilala ka bilang attorney, nurse, doktor, police, o kung ano pa mga profession? O yung mga pagtulong sa kapwa, pare, yan, mga madre, lahat po yan, no? Yung mga katangian ng bawat isa sa atin. Pero, kung titignan po natin, ano nga ba ang katangian ni Lord? Kasi lahat ng yan ay nasa Kanya na. Diba? Yung katangian na bilang mapagmahal. Yan. Katangian ni Lord, maawain, makatarungan, at siyempre yung malasakit niya sa bawat isa sa atin. Pero ang pinakakaiba na kanyang katangian ay itong kanyang kabanalan. So, gusto kasi ng ating Diyos na tayo ay maging banal para tayo makapasok sa langit. Kasi sabi sa San Mateo chapter 5 verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So kung titingnan po natin yung gospel, no, medyo mahigpit, no? Yung pariseyo kasi at saka mga eskriba, sila yung kumbaga nung panahon na yun, sila yung dalubhasa para magpakabanal. Yun ang lahat ng ginagawa nila para sa kanilang kabanalan. Subalit, hindi naman sapat yun. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Jesus, hindi yan sasapat. Hindi rin kayo makakapasok sa langit. Dahil ang ginagawa ng mga pariseyo at eskriba para sa kanila, sila lang yung mga banal. Yung ibang tao hindi na kasama o hindi sila pwedeng magpakabanal hanggat hindi sila maging sakop ng pariseyo at ng eskriba. Subalit ang sinasabi diyan, hindi sapat yan. Kumbaga sabi sa Ten Commandments, diba? Pag nasunod mo yung siyam, yung isa hindi mo masunod, ay nakakasala ka na sa lahat. So sa atin po bilang isang tao, medyo mahirap lunukin yun. Mahirap talagang gawin yun. Yan po ang ating challenge, no, sa ating tao. Pero, sabi naman ni Lord, walang imposible sa Diyos. Sa tao, imposible, pero sa Diyos ay wala. So, ibig sabihin, kailangan po talaga natin yung tulong ni Lord para tayo makapasok sa langit. Dahil alam naman natin, maraming mga problema, mga tukso, mga kahinaan yung tao, para tayo ay maging mahirap, no? Mahirapan tayo makapasok sa langit. Kaya ang gusto ni Lord, kagaya ng ginagawa niya, dahil siya po ay kakaiba. Ang kanyang katangian, higit sa lahat, sa mga mabubuting katangian, ay siya po ay banal. Kaya nakasulat dyan sa Revelation, no, na banal siya, banal siya, banal siya. Umaga't maghapon, tanghali, gabi, pinupuri siya. Sinasamba po siya ng mga anghel nasa langit at lahat ng mga banal na nandun na sa langit. Kaya iba po, no, yung kanyang pagiging holiness. Kaya nga yung mga tinatayo po natin mga simbahan, kahit na anong simbahan yan, lalo na sa ating simbahan katolika, ay ano po, kakaiba siya at banal siya. Hindi pwedeng gawin mo kung ano lahat. Hindi pwedeng mag-party-party dyan, hindi pwedeng maingay-ingay ka dyan, hindi pwede, lalo na yung gumawa ka ng hindi maganda dahil banal nga yun. Kaya para sa misa, para sa mga magagandang gawain, doon lang po dinadaos sa misa. Ganun din po, diba? Hindi kagaya ng ibang building na kahit na anong gawin mo, diba? Mga bar, mga pasyalan at kung ano-ano pa. So yung kabanalan ng Diyos po ay kakaiba dahil unang-una yung pag-iisip ni Lord at yung kapamaraanan niya ay ibang-iba po sa atin. Kaya hindi man natin matarok ang kanyang kaisipan at ang kanyang pamamaraan, ay kumapit tayo sa Kanya. Sa Kanya lang po tayo
magtiwala sa kanyang mga aral, mga katuruan ayon sa Biblia. So yun po, no, mahirap man sa atin, pero importante sikapin po natin maging banal. Dahil yan po ang gusto ni Lord, na maging banal po tayong lahat. Sa kanyang tulong, siyempre, kasi kung wala ka namang relasyon sa Diyos, ay siyempre mas mahirap pong maging banal, di ba? Kung may relasyon ka na nga, malalim na nga, hirap pa tayo pa. Paano pa kaya kung talagang wala ka man ng pakialam, no? Hindi ka naman nagsisimba, hindi ka naman nagdarasal, pagkatapos ikaw pa yung may ganang bumatikos sa mga taong nagsisimba. Yan, mga masasamang tao yung mga nagsisimba yan. At least ako, hindi ako nagsisimba, pero mabuti akong tao. So mali po, no, yung mga ganong mindset. So kaya nga tayo nagsisimba dahil gusto nating magpakabanal, humingi ng tawad sa Diyos, magpakumbaba, di ba? Sa mga ginawa nating hindi maganda. So yan po ang ating ilagay sa ating puso't isipan, na sana sikapin po natin maging banal sa kabila ng kahinaan ng tao, dahil po yan sa tulong ni Lord. Hindi niya tayo pababayaan dahil gusto niya tayong lahat ay maging banal. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na manlubhana po ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhana po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. At lahat po ng may karamdaman sa oras na ito, hinipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawahan, hipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay maging banal, kagaya po ng iyong inaasam para sa aming mga tao. Buklit-buklurin niyo po ang kanilang mga pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo, pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.